Magandang araw! Ngayon ay tatalakayin natin ang pinakamahalagang issue ng ating bansa, ang kahirapan. Isa itong matagal ng suliranin, hindi lamang nakakaapekto sa kabuhayan ng mga Pilipino, kundi pati na rin sa edukasyon, kalusugan, at relasyon ng mga mamamayang Pilipino. Ngayon, makakasama natin dalawang panauhin na magbibigay ng kanilang pananaw tungkol sa problemang ito at kung paano ito nakakalutas sa kanilang buhay at kung paano ito masusolusyonan. Tara, simulan na natin ang ating panayam. At ang una po nating makakapanayam ay si Mrs. Ana Marijonal. Mrs., sa iyong palagay po, ano po ang pangunahing dahilan ng kahirapan sa ating bansa? At paano po ito nagiging sanhi ng alitan o hidwaan sa ating lipunan? Para sa akin, ang pangunahing dahilan ng kahirapan sa ating bansa ay ang kawalan ng trabaho ng mga taong ang kawalan ng trabaho dahil sa kahirapan at ang hindi pagkakaunawaan o hidwaan ng mga sa ating lipunan ay ang sa pamamagitan ng mga namumuno sa ating bansa. Iyon ang po ba ang At para naman po sa pangalawang katanungan, ano po sa tingin niyang pinakamabisang paraan upang malutas ang kahirapan? At paano maaaring magtulungan ang gobyerno at mga mamamayan upang mapuksa ito? Sa tingin ko po, ang pinakamabisang paraan upang malutas ang kahirapan ay bigyan ng trabaho ang mga taong nangangailangan para malutas natin ang kahirapan ng ating bansa. Yun lang po. Maraming salamat po. Salamat Mrs. Ana sa pagbabahagi na sa amin ng iyong oras. At ngayon na narinig natin ang kanyang sagot, maaari na tayong dumako sa ating pangalawang makakapanayam, si Miss Grace Anshalo. Para po sa una niyong katanungan, sa iyong palagay po, ano po ang pangunahing sanhi ng kahirapan sa ating bansa? At paano po ito nakakadulot ng hidwaan o alitan sa ating lipunan? Sa aking opinyon, ang pangunahing sanhi ng kahirapan ay ang lack of sufficient education and job opportunities para sa mga mamamayan. Para naman po sa pangalawa niyong katanungan, ano po sa tingin niyong pinakamabisang paraan upang malutas ang kahirapan sa ating bansa? At paano magtutulungan ang gobyerno at ang mga mamamayan upang malutas ito? The most effective way to combat poverty is by strengthening education para magkaroon ng better opportunities yung mga mamamayan sa bansa natin. With sufficient knowledge and skills and training, mas madali tayo or mas madali makakahanap ang mga mamamayan ng magandang trabaho at mas madali nilang maiaahon ang pamilya nila sa kahirapan. Para naman po sa panghuli niyong katanungan, ano po ang masasabi niyo sa livelihood programs at microfinance projects katulad po ng ayuda upang mas solusyonan ang kahirapan? Yung mga projects na yan, maganda yan, importante yan. Pero huwag tayong mag-depend sa ayuda kasi hindi naman siya a long-term solution sa problem ng poverty. It can be a temporary solution like when there's calamity. So, pwede tayo mabigay ng ayuda, yes, pero ang pinakamabisa pa rin way to combat poverty is to educate the people. So, kung may pera ang gobyerno, mas maganda na pag-aralin na lang nila yung mga tao. Di ba nga sabi ni President Pinoy noon, huwag nating bigyan ng isda ang mga mangingisda. Ano yung sinabi niya? Turuan natin silang mangisda. Yun yung sinabi niya kasi education talaga yung number one na makakatulong sa buong Pilipinas sa mga mamamayan para makaawa sa kahirapan. Yun lang. Maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng inyong opinion. Maraming salamat sa ating mga panauhin sa pagbabahagi ng kanilang kaalaman at karanasan. At higit sa lahat, salamat sa inyong lahat sa pakikinig at pakikiisa sa talakayang ito. Naway magsilbing gabay ang ating napag-usapan upang mas lalong maintindihan at matugunan ang suliranin nito. Hanggang sa muli,